Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na, kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Purihin ng Panginoon, bigyan din lang po natin ng isang announcement. Ang TLGR Church dyan po sa Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan ay magkakaroon ng youth camp with the theme Alab. Ito ay sa darating na April 3 and 4, 2026 na gaganapin dyan po sa Diwata Hills, DRT, Bulacan. Naway maging daan itong youth camp na ito para sa mga kabataan na kanilang dadalhin upang maranasan ang ating Panginoon. Ganun din yung mga kabataan na tila bagang nawawalan na ng pag-asa, nagkakaroon ng panghihina sa kanilang kalooban. Alam natin na ang Panginoon ang siya pong magtataas sa kanila, at lalo na pag sila'y nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, gawin nilang Panginoon at tagapagligtas, alam natin na may magandang mangyayari sa kanilang buhay. Purihin ang Panginoon. Binabati din natin ng happy listening ang ating mga kaagapay, si Brother Dick and Sister Maricel Esman, ang buong Esman family. Nakakatuwa po ang mag-asawang ito kasama ng kanilang mga anak sa kanilang buhay paglilingkod dyan po sa Santo Cristo Gospel Church dyan po sa Minuyan, City of San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat sa Panginoon, at alam natin ang ating mga kaagapay ay patuloy na nagiging partner natin sa paglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na Walking in God's Will, Rooted in God's Strength. Naniniwala po tayo na kapag tayo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? Hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At mahalaga din na tayo ay nakaugat sa kalakasan ng Panginoon, sapagkat ang ating kalakasan ay madaling maubos. Ang tao ay madaling panghinaan ng loob. Ito ang pag-uusapan at pag-aaralan natin ngayong gabi, kaagapay. Una, ang paglakad sa kalooban ng Panginoon. Walking in God's will, choosing His way above our own. Paglakad sa kalooban ng Diyos at piliin ang daan niya higit sa ating sariling plano. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala ng buo mong puso at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kaagapay, lahat tayo ay may mga plano, pangarap at layunin sa buhay. Amen? Ngunit hindi lahat ng ating plano ay ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan, gusto nating pangunahan siya. Pero ang totoo, siya lamang ang nakakaalam ng pinakamabuting daan. Amen? Ang paglakad sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng tiwala, pagsuko at pakikinig. Tulad ng sinasabi ng Kawikaan sa Kabanatang 3 sa mga talatang 5 at 6, ang tunay na karunungan ay hindi sa pag-asa sa sariling pag-intindi, kundi sa buong pusong pagtitiwala sa Panginoon. Tatalakayin natin ang 3 malalim na katotohanan kung paano mamuhay sa kalooban ng Diyos. Reflection with 3 important points. Number 1, trust God completely.
even when you don't understand. Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang salitang trust sa Hebrew ay batak. Ibig sabihin ay to cling tightly or to rely securely. Ibig sabihin, hindi ito bahagyang pagtitiwala, kundi buong pagkapit sa Diyos kahit hindi mo alam ang lahat ng detalye. Madalas tayong nagtitiwala kay Lord kung may kasiguruhan. Amen? Pero ang tunay na faith ay nagtitiwala kahit hindi malinaw ang direksyon. Tulad ni Abraham sa Genesis chapter 12. Iniwan niya ang kanyang bayan dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos. Ano ang lesson na natutunan natin dito? Kapag hindi mo maintindihan ang nangyayari, tandaan, hindi mo kailangang maintindihan ng lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Number 2, submit every plan to God's authority. Proverbs 3:6, in all your ways, submit to Him. Ang salitang submit sa Hebrew ay yada, na nangangahulugang to acknowledge or recognize continually. Ibig sabihin sa bawat desisyon mo, maliit man o malaki, dapat mong kilalanin ang presensya at kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano ang nagtitiwala kay Lord, pero hindi sumusunod sa Kanya. Ang tunay na pagtitiwala ay nakikita sa pagsuko ng sarili. Kapag si Lord ang hari ng ating buhay, hindi tayo basta kumikilos ng walang panalangin. Ano ang lesson na matututunan natin dito? Ang taong nagpapasakop sa Diyos ay hindi nabubuhay ayon sa kagustuhan ng laman, kundi ayon sa direksyon ng Espiritu. Amen? Number 3, God directs the path of the surrendered heart. Proverbs chapter 3 verse 6b, and He will make your paths straight. Kagapay, ang pariralang make your path straight ay tumutukoy sa paglilinis ng daan mula sa mga hadlang at ligaw na direksyon. Kapag ang puso mo ay nakasuko sa Diyos, siya mismo ang nagtutuwid sa iyong landas. Hindi ibig sabihin na madali ang buhay, pero magiging tama ang direksyon. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng shortcut. Binibigyan niya tayo ng right path. Ano ang lesson na matututunan natin dito? Kapag tinanggap mo si Lord, siya ang maging driver ng buhay mo, hindi ka mawawala sa direksyon. Ang kalooban ng Diyos ay hindi laging madali, pero ito ang laging tama. Amen? Ang paglakad sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugan ng una, buong pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan. Pangalawa, pagsuko ng lahat ng plano sa Kanyang kapangyarihan. Pangatlo, pagtanggap na siya ang magtutuwid ng iyong landas. Kagapay, ipanalangin ang bawat desisyon bago kumilos. Iwasan ang paggawa ng plano na hindi isinasangguni sa Diyos. Magpasakop sa Kanyang kalooban kahit taliwas ito sa iyong kagustuhan. Magtiwala sa Diyos hindi lamang kapag madali ang sitwasyon, kundi lalo na kapag mahirap. Tanungin natin ang ating sarili. Sino ba talaga ang nagmamaneho ng buhay ko? Ako ba o ang Diyos? Kung si Lord ang iyong tagapagpatnubay, kahit saan ka man dalhin ng buhay, makakasiguro kang tama ang iyong direksyon. Amen? So una, ang paglakad sa kalooban ng Panginoon, walking in God's will, choosing His way above our own. At ito naman ang ikalawa, tayo dapat ay nakaugat sa kalakasan ng Panginoon. Amen? Rooted in God's strength, flourishing amid life's drought, nakatitig sa Diyos, namumunga sa gitna ng tagtuyot. Amen. Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. This is what the Lord says, cursed is the one who trusts in man,
who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Sa Tagalog, sinabi ni Yahweh, sumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng tao umaasa, at sa akin ay lumalayo. Ngunit pagpapalain ang taong nananalig sa akin at sa akin nagtitiwala. Tulad siya ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Hindi ito nangangamba pagdating ng tag-init. Patuloy na luntian ang mga dahon at kahit tagtuyot ay hindi mamamatay. Patuloy pa ring namumunga. Praise God. Sa panahon ngayon, kaagapay, maraming tao ang umaasa sa koneksyon, sa kakayahan, o sa pera. Pero malinaw ang sinabi ni Propeta Jeremias, ang nagtitiwala sa tao ay sumpa, ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay pagpapala. Kaagapay, aalamin natin kung paano tayo magiging matatag at mabunga kahit sa gitna ng matinding tagtuyot ng buhay, kung ang ating mga ugat ay nakaugat sa Diyos. Ang puso na umaasa sa tao ay nadadala o nagdadala ng sumpa. Ayon yan sa Jeremiah chapter 17 verse 5, "Cursed is the one who trusts in man." Sumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng tao umaasa. At ang sabi ng Lord, yung mga taong sa akin ay lumalayo. Ang salitang trust in man ay tumutukoy sa panloob na pagtitiwala. Ang paglagak ng ating seguridad sa nilikha, hindi sa lumikha. Kapag ang puso natin ay nakadepende sa tao, humihina ang ating pananampalataya. Dito nagsisimula ang turning away from the Lord. Ang sumpa dito ay hindi laging parusa, kundi bunga ng maling pagtitiwala, isang buhay na tuyo, walang direksyon, at puno ng pagkadismaya. Anong lesson ang ating matututunan dito, kaagapay? Ang pagtitiwala sa tao ay limitado, pero ang pagtitiwala sa Diyos ay walang hanggan. Ang puso na nagtitiwala sa Diyos ay nabubuhay sa pagpapala. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 7, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Ngunit pagpapalain ang taong nananalig sa akin at sa akin nagtitiwala. Kagapay, ang salitang blessed ay nangangahulugan na to be envied or deeply fulfilled. Hindi ito simpleng kasaganaan sa material, kundi kapayapaan ng puso. Ang taong nagtitiwala sa Diyos ay nagkakaroon ng confidence, hindi sa sariling galing, kundi sa kanyang kabutihan, sa kabutihan ng Diyos. Kapag siya ang sandigan mo, kahit bumagsak ang ekonomiya, kahit mawalan ka ng kakampi, mananatili kang payapa. Amen? Anong lesson ang ating matututunan? Ang tunay na pagpapala ay nasa pusong nagtitiwala sa Diyos, hindi sa sariling paraan. Ang buhay na nakaugat sa Diyos ay patuloy na namumunga kahit sa tagtuyot. Jeremiah chapter 17 verse 8, "They will be like a tree planted by the water. It does not fear when heat comes, never fails to bear fruit." Amen. Ang ugat ay sumisimbolo ng ating relasyon sa Diyos. Kapag malalim ang ating ugat sa panalangin, sa salita at sa pagsunod, hindi tayo matitinag. Ang init ay kumakatawan sa pagsubok at ang tagtuyot ay panahon ng kakulangan. Pero ang taong nakaugat sa Diyos
ay nananatiling luntian at namumunga. Anong ibig sabihin nito? Kaagapay, kahit nasa gitna ng pressure, stress o problema, patuloy kang nagbibigay ng kabutihan, pag-ibig at pananampalataya. Amen? Anong matututunan natin? Ang matatag na Kristiyano ay hindi sinusukat sa dami ng kanyang pinagdadaanan, kundi sa lalim ng kanyang ugat sa Diyos. Ang nagtitiwala sa tao ay nagbubunga ng sumpa at kawalan. Ang nagtitiwala sa Diyos ay namumuhay sa kapayapaan at pagpapala. Ang nakaugat sa Diyos ay patuloy na namumunga kahit sa gitna ng tagtuyot. Kaagapay, magtiwala tayo sa Diyos, higit pa sa kakayahan ng tao. Manatiling matibay sa pananalangin at pagbabasa ng kanyang salita. Huwag gayaang sirain ng problema ang iyong pananampalataya. Manatiling luntian. Magbigay ng mabuting bunga, pag-ibig, kapayapaan, kabutihan. Tanungin natin ang ating sarili, saan nakaugat ang puso ko? Kung sa tao, baka tagtuyot ang bunga. Pero kung sa Diyos, kahit disyerto ang paligid, namumunga pa rin tayo ng pag-asa at katapatan. Purihin ang Panginoon. Diyan muna magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may pamagat na Walking in God's Will, Rooted in God's Strength. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Kaagapay, magkarinigang muli tayo sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po, sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.